Ito na para bang merong baboy sa harap ng isang rebulto sa ibabaw ng nicho. Hello and welcome back again to my channel mga master. Special po yung ating vlog for today dahil isang nakakapangilabot po na storya yung ating pong itatampok ngayon. Ito po yung tungkol sa isang di umano aswang sa Iloilo. So ikikwento ko habang ipapakita ko yung ginawa kong video sa paghahanap ng puntod ni Teniente Guimo. Di ba alam niyo yung storya ni sir? Ni Teniente Guimo ba? Saan siya nilibing? Saan ang daan? Diretso lang. Grabe, no? Mapapansin nyo guys, may dalawang tore sa kanyang puntod. Nagising itong babae na bisita ng anak ni Teniente. Sumilip din siya sa bintana. Parang naalimpungatan siya. Nakita niya na may malaking kawa. Sabi, ano ba yan? Mayroon bang handaan bukas? Ba't ang aga naman nilang magising? First time kong makarating ng Iloilo. So, nagbiyahe ako mula Capiz papuntang Iloilo. And ang paniniwala kasi ng ilan, karamihan talaga sa Capiz, mga master. Pero ito, sa Iloilo talaga at taga Iloilo, itong si Teniente Guimo. Kapansin-pansin mga master na luma na talaga itong sementeryong ito sa Capiz. Dito po sa Panay, or dito po sa Panay, oo. So, yan nakikita nyo nakadikit na sila sa pinaka-wall. Or panahon pa ng mga Kastila, mga master. So, gagi, may nakatayo dun. May nakatayong statwa. So, anong meron dito? Ay, nalaglang yung aking headset. Wait lang. Parang may boses ako narinig. Guni-guni mo lang yun. Ano nyo guys, yung aking outfit. Diba? This is bench. Diba alam bench mga awag dito? Pawn shop, pawn shop. Outfit for a day. Pensa pala, pawn shop. This from SM, tawag dito, surplus, sa surplus. And my from Seiko, yan. Diba? And may eyeglass from Iyo. Tapos ang aking bag from Transgender Shop. Ano? Transgear. Laban lang sa buhay, mga master. Kasi tayo naman kailangan magsikap sa ating buhay para tayo, alam mo na, makagawa pa ng mas maraming bagay. So hanggang dito na lang, charot. Dahil kung hindi po dahil sa suporte ninyo mga master, ay hindi natin mabibili yung mga bagay na gusto natin. Pero syempre, deserve pa rin naman natin yung pinaghirapan natin na i-enjoy natin mga master. Ito mapapansin nyo, nalobat kasi yung aking iPhone bigla. Meron ditong mga nakadikit na sa wall. Ay, okay. Tapos yung mapapansin ninyo yung pinaka sementeryo na ito ay talagang masasabi mo na lumang-luma na nga. Wala naman pong dito, no? Sa Capiz, walang masyadong mga magnanakaw. Sa bagay, kahit saan naman lugar, wala naman tayong pinipili Kasi kaya ako naman po natanong, di ba mga master, pa rin yung ating pagbalik natin, nandito pa rin yung ating nirentahang motor. Yan. Pag kinontak nyo sila, sabihin nyo nakita nyo sa vlog ni Master Gala, para next time bibigyan nila ako ng discount. Papunta po tayo ngayon kasi ng Iloilo, kaya talagang ang ganda ng pasok ng July sa atin, ng June, kasi malapit na naman ang araw ng mga patay na sinasabi na nila. Meron dito akong napansin, sorry po, may natutulog. Nagbablog lang po ako. Meron ako ditong napansin na parang ni kamatayan, tawag dyan. Grabe, no? May tao. So mapapansin yung mga master, may mga green algae na dyan o algae. Yan, delikado daw yan pag nalalanghap mo, lalo na yung mga black. Ganda. Dapat ito yung pinapaano ng mga treasure natin. May baby pa dun, Hindi ko alam kung ano yung kanilang meaning nitong, ibig sabihin nitong na to. Nakaukit na bungo
skeleton na yan na may corona. Comment below na lang ito. Tingnan nyo naman itsura. Magmula sa kanyang wall, pinagdikit-dikit na lang. At medyo delikado na rin itong puntahan para po sa mga tao. For me, so, dapat i-protektahan na to, lagyan na to ng bakal or bakod mga master. Kasi dito tingnan nyo, mga gawa to sa shell, yung sa gilid na yan, panahon pa ng mga Kastila. Tapos yung mga bricks. A few moments later. Mga master, ngayon nandito tayo sa isang lugar sa Pasig, Iloilo. Papunta tayo ng Dueñas dahil hahanapin natin ang puntod ng di umano sinasabing aswang mga master. Na sinasabing may mga kamag-anak din ditong inilibing ang nasabing tenyente mga master. Pero iikutin lang natin, hindi natin alam yung eksaktong place dito, pero doon natin hahanapin sa Dueñas. Malapit na yung ating biyahe kahit maulan, naghahanap ako ng masisilungan mga master. Buong salamin ito. So sa kapanahunan nila mga master, yung sinasabing aswang is talagang pinag-uusapan. Ang creepy naman dito. Pasok tayo. Malayo nung pinuntahan. Tapos disclaimer, ito ay napag-usapan lamang. Ngayon ay binabalikan lang natin yung history na sinasabi nga nila. Ay, may daan dito. Meron ditong ibang way. Kakaiba tong sementeryo nila, tingnan nyo. May malaking tangke. Basta. Malinis po ang sementeryo dito sa Pasig, Iloilo. Shoutout kung taga dito ka. Ito naman po, nagbabalik kwento lang naman tayo. Hindi naman sa naninira tayo, pero ito ay nangyari na talaga. Naging part ng history na. Nag-agaw pansin sa akin ng isang ito na para bang merong baboy sa harap ng isang rebulto sa ibabaw ng nichong ito. Ano kaya ito? Kalabaw o baboy? Sa mga hindi nakakaalam, itong si Teniente Guimo ay isang kapitan sa kanilang baryo na napakatagal ng panahon at naging usap-usapan at naging trending talaga kung bakit. Alamin natin sa buong video mga master. Pero huwag mo sanang kalimutang mag-like, mag-subscribe kasi malapit na po tayong umabot ng 1,000,000 dahil kahapon na-reach natin ng 900,000 at umaasa pa ako na sa mga nanonood, mga bago nating taga-subaybay at mga solid masters na patuloy na mamahal o patuloy na sumusuporta kay Master G. Salamat po ng maraming salamat. At bilang umpisa ay sana tulungan nyo akong abutin ng 5,000 likes ang videong ito at mag-comment kayo ng inyong mga suggestions. Pagdating ko sa bayan ng Dueñas, wala akong masyado nakikita naglalakad na tao. Or, although siguro baka maulan nga, ang time na dumating ako dyan, pero ang nakakakilabot, ang hinahanap ko na yung sementeryo kung saan siya inilibing. Meron akong napagtanungan na isang tricycle driver malapit po sa plaza kung saan yung sementeryo ay located. Pinagtanong ko pa. Pero bago yan, naligaw muna ako dun sa unang sementeryo na inakala kong doon talaga inilibing itong si Teniente Guimo. So ito na mga master, nandito na tayo sa mismong sementeryo ng Dueñas dito po sa Iloilo, pinaka-public cemetery. Dito nga raw inilibing itong si Teniente Guimo. Saan kaya siya inilibing dito? Malakas po kasi ang ulan. Ay, para siyang tabako mga master, pinaka-sigarilyo nila. Mga master, sobrang nakakapagod. Hindi po basta-basta yung paggawa ng content, hindi basta-basta yung gastos. Tara lang puntahan at yung research din natin. O, syempre, nagre-research na tayo kasi alam niyo naman, may mga magko-comment na naman. Baka sabihin, hindi tayo nagre-research. So, ayon nga sa research ko, pinanganak itong si Teniente Guimo sa bayan po ng Dueñas dito po sa Iloilo. So, ito yung kanilang sementeryo. Makikita nyo din sa screen. Masyadong magubat itong pinakalugar. Kasi mga nagtatanong, sino ba yan si Teniente Guimo? Isa itong dating kapitan na naging vice mayor umano dito po sa Dueñas. Isang pamilya umano silang aswang dito po sa Iloilo. So, comment below, saan ba mas maraming aswang? Sa Capiz o sa Iloilo? Kasi dito talaga nabuhay yung kwentong aswang. Kasi, ang sabi, nung panahon daw ng naglilingkod ito sa bayan, ito si Teniente Guimo ay ang dami raw mga unknown bodies na nakikita. Oo. Pagkita ang lamay pa.
nakita raw yung mga katawan na yon, wala na raw mga kidney, wala na rin daw mga puso kinuha. Mga master, ikaw ba ay naniniwala pa rin sa mga aswang? Buhay na buhay pa rin yung kwentong aswang at hanggang ngayon hindi makakalimutan. Medyo creepy yung sementeryo nila eh. Grabe, may hilibing dito. 1942? 1842 ba to? Di ba alam niyo yung storya ni sir? Ni Teniente Guimo ba? Alam mo yung storya ni Teniente Guimo? Saan siya nilibing? Hindi dito? Sabi kasi dito daw eh. Di ba Dueñas to? Ano yung pinakalumang patio? Sa poblasyon. Saan ang daan? Diretso lang. Yan yung mga nagsasabing di ako nagre-research. Ito na nga, nagre-research na tayo ngayon. Kaya samahan nyo ako sa paghahanap ng puntod ng aswang, mga master. Grabe no, talagang hindi ko alam kung saan ko hahanapin kasi wala tayong kakilala dito. So nagtanong-tanong ako niyan mga master, sabi ko, ano bang gagawin ko? Kailangan malaman ko talaga kung saan kasi naging interesting po yung story nitong si Teniente Guimo. Pero di ba sabi nila, dito nga sa Dueñas? Dyan sa may si Benedict. Taga dyan siya banda. Pero ikaw naniniwala ka dun sa kwento na yun? Hindi naman ako nakakita ng aswang dito pero Yung dami nagsasabi na meron talaga. kwentong bayan dito. Oo. Pero yung si Teniente Guimo, di ba sabi, naging kapitan daw dyan. Tapos yun daw yung pinaka-head ng mga grupo nga nila. Yung add na natin yung kwento. Sige. Salamat, sir. So, ito na yung cemetery, guys. Tatanong lang natin kung alam nila. Puntod ni ni Teniente Guimo, ang sinasabi nga nila. Familiar ka? Teniente Guimo. Oo. Sabi dito daw. Hello po, pwede magtanong? So, saan po ba nilibing si yung sinasabi nila Teniente Guimo dito? Hindi ko alam. Bago na kami dito, hindi kami tagal. At ito na, ang nakakakilabot. Nang itinuro na sa atin ang una nating napagtanungan na yan, ay doon pala sa kabilang sementeryo nga, ay may mga inilibing daw doon ng mga kamag-anak ng nasabing teniente. Nagtanong lang ako pagdating ko ng plaza. Nagtanong lang ako, sabi ko, saan po ba rito yung sementeryo? Ngayon, ang nakakakilabot, pwede naman sabihin dyan lang, ang sabi, yung kay Teniente Guimo ba? Wala naman akong sinasabi or walang idea, wala akong sinasabi na yun yung pupuntahan ko. At hindi din naman ako nagpakilala bilang vlogger agad. So, sabi ko, grabe naman yung mga tao dito. Talagang buhay na buhay pa rin yung kwento kahit almost 40 or 50 years na raw ang nakalipas nung nag-trending talaga yung balita na yan. So, eto, pagdating ko sa sementeryo, maulan pa rin. So, tignan nyo naman guys, kahit umuulan. So, ito yung location ng cemetery kung saan nga sinasabing dito raw inilibing itong si Teniente Guimo. So hindi natin siya ma-pinpoint kasi ang dami kong napagtanungan mga master. Puro kung saan talaga eksaktong inilibing dito. Maulan, malakas ang ulan. Hindi natin mahanap dito. Wala din tayong idea kung saan dito talaga. Pero isa sa mga punto dito, malaki yung chance na nandito siya. Ito yung pinakabantilan nila. Ang hirap mga master. Siguro panahon na para kumuha tayo ng sasakyan. Kahit yung second hand lang. Ayoko kasi nang may hinuhulugan ako. Laging ganito, lagi ako naabutan ng ulan. Tapos nauubos yung oras natin kakaintay. Nababasa tayo, nagkakasakit tayo mga master. Kaya siguro panahon na para kumuha tayo ng ating sasakyan. So baka may binibenta kayo, mura lang. Yung abot kaya, charot. Okay. Hindi naman nila maituro kung saan dito talaga inilibing si Teniente Guimo. Hindi naman sa pag-ano, baka magalit sila dahil pinag-uusapan ka. Pero ito, nililinaw ko po yung history po yung ating binabalikan at hindi po yung ngayon. Yung nakaraan po yung ating binabalikan mga master. Napag-alaman ko mga master na dito pala mismo sa barangay na ito, I will not mention na, dito naging kapitan itong si Teniente Guimo na sinasabi nga nila. Dito mismo sa Dueñas. Kanina, nung nagtatanong ako dun sa may plaza, yung mga tricycle driver, sabi nila sa akin, hindi ko pa tinatanong kung ang sabi ko lang sementeryo, sabi niya, yung kay Teniente Guimo, diretso ka lang. So, ibig sabihin, alam nila
na dito nga lang talaga inilibing yung sinasabi nga nilang si Teniente Gimuto. Kasi kung lilibutin natin tong sementeryo mga master, hindi natin magagawa ng ganong kabilis lalo't umuulan ngayon. Pero biruin nyo, ito yung ating mismong tinatapakan na lupa. Mismo malapit dito nakalibing ang sinasabi si Teniente Gimuto. So meron ditong napakalumang mga puntod. At iba yung pakiramdam na para bang nag-iisa ka. Yun yung pakiramdam ko habang naghahanap ako ng puntod. Nag-iisa naman talaga ako. Kaya lang, iba yung pakiramdam. Masasabi ko, one of the creepiest cemetery na napuntahan ko po sa buong buhay ko. Itong paghahanap ng puntod ng sinasabing umanong aswang. Ayan, mapapansin nyo naman, napakaluma. May mga puno na dito. Grabe, no? Saan kaya inilibing dito, no? Ay, may mga buto ng tao, mga master. Ayan, no? Hanggang itong isang to, parang may pulang kandila. So, yan guys, so nilagyan siya ng parang pinakapulang kandila. Dito, oh, ang cute ni baby. Hello, baby. Napakatagal na nga ng sementeryo. Ay, putya ka. Gulat ako sa palaka. Mas, may mga pangalan dito, oh, Renato. Mapapansin nyo guys, oh, may dalawang tore sa kanyang puntod. Nalaman ko lang, yung barangay pala na yun mismo na malapit sa sementeryo, yung pala, umano, yung dating kapitan, taga doon mismo, si Teniente Gimo. Bibigyan ko lang kayo ng konting story sa pagpapatuloy ng video bago matapos mga master. Teniente Gimo ay merong isang naging apo. Yun yung naglahad. Kaya lalong tumibay ang storya. Maraming naniwala. Dahil that time, nung siya yung namumuno doon sa barangay na yun, sa Dueñas, Iloilo, ay maraming nawawala ng buhay. Nawawala yung parte ng kanilang puso at ng kanilang bato. Dahil hindi lang po isa, hindi lang dalawa, kundi buong Pilipinas ay nalaman ng kanyang story at nagawan pa po ng pelikula. So, meron din isang story na regarding naman dyan, yung tungkol kay OFW. Comment below anong pangalan nun, si Maria Labo, na taga-Capiz naman, ayun ang sinasabi nga nila. Halos parehas naman ang story ni Teniente. Ang pinagkaiba lang, itong si Teniente Gimo ay marami raw mga alipores, mga alagad. May naging bisita yung anak na babae nitong si Teniente Gimo. Pagdating daw doon sa bahay ng bisita, ay kumain muna sila, naghahapunan, and then pagtungtong ng gabi, natulog na sila. So, pangkaraniwan lang, doon lang nakitulog yung classmate nung anak na babae nitong si Teniente Gimo. Nagising itong babae na bisita ng anak ni Teniente. Pag sumilip din siya sa bintana, parang naalimpungatan siya dahil may narinig daw siyang ingay. Nakita niya na may malaking kawa. Sabi, ano ba yan? Meron bang handaan bukas? Ba't ang aga naman nilang magising? So, in the middle of the night, nagising yung babae, bigla na lang nakita na prepare or nandun yung mismo si Teniente sa baba, kasama yung mga tauhan, at nakaready yung kawa. At wala siyang kamalay-malay na siya pala yung iluluto doon mga master sa pinapakulong kawa. So ito, narinig niya mismo yung si Teniente, dalhin niyo sa akin yung bisita ng aking anak. At dito na natin siya, parang ang sabi, ihahanda or iaalay, parang ganun. Kasi paniniwala ko mga aswang ay kampo ng kadiliman yan, kampo ng mga demonyo, mga master. Meron silang mga kakayahan na ibinigay po ng galing po sa ilalim ng lupa. Ngayon, pagdating doon, ginawa niya, dalhin niyo sa akin yung babae na na may suot na isang relo. Dali-dali, nung narinig niya yun, natakot na yung babae, hindi niya na alam ang gagawin niya. Tinanggal niya yung kanyang relo, yung isinuot niya doon habang natutulog yung anak ni Teniente Gimo. Para nga naman hindi siya yung magalaw o makuha. Nagkulubog na lang siya ng kumot, tapos inilabas niya yung kamay para yun yung talagang makuha, ma-intention na makuha. And then nung kinuha na yung babae, at doon na nga raw tinegi na raw para hindi na makapalag. Nung naibaba na nila yung babae, pagtingin ni Teniente nung lulutuin na nila, anak niya ang mga master. So doon nagsimula yung story ni Teniente Gimo nang nakatakas umano yung sinasabing bisita. Dahil nung time na yon, nung nakita niya, nagtatago siya sa may likod ng puno, nagbagong anyo raw umano itong si Teniente Gimo sa sobrang galit
At nagmistulang humaba daw yung kuko sa kamay, yung ano niya, yung nagkaroon ng maraming balahibo sa katawan, naging parang aswang nga, naging may pangil, nakakapanindig, balahibo ang itsura. So that time, doon na niya sinalakay yung tumegi doon sa anak niya. Nung nakatakas na nga yung mismong babae, yun na yung naglahad ng kwento. Pero bukod pa doon mga master, ang nakakapangilabot doon, bukod sa bisita, yung dating katulong umano nitong si Teniente Gimo, ang siyang nakakita sa pagbabagong anyo. Natusan daw umano itong katulong ni Teniente Gimo na mamili. Ito ay napaka-loyal, hindi na umalis kahit binabatikos daw sila nung time na yon. Inilit niya pa rin magsilbi sa pamilya ni Teniente Gimo. Nung time na pauwi na raw siya, may nakakita sa kanya 2 tao. Yun yung gustong tumapos doon sa buhay ng katulong dahil iniisip ng mga tao na yun na tapusin na natin to, aswang na rin ito. Tatapusin na nga nila at balak din pagsamantalahan yung babae. Wala nang salita-salita. Biglang tumalsik yung ulo ng gagahasa sana sa kanya. At natakot na rin siya nang palapit na sa kanya yung itsura ng tao na yun na mabalahibo nga at may pangil, mukhang aswang talaga. Nagbago raw anyo unti-unti hanggang naging si Teniente Gimo na. Doon daw niya lalaman na totoo. Ayon doon sa nag-share lang sa YouTube na isang vlogger, yung mismong katulong na yon mga master, nasaksihan ng pagbabagong anyo nitong si Teniente Gimo. Kung magbabalik history naman tayo, meron ding inilathala na isang artikulo at nasa museum pa hanggang ngayon ng Iloilo. Istorya na mismong apo naman ng sinasabing Teniente Gimo. Nang sabi, siya raw yung apo, nagpapatunay nga na talagang totoo yung storya. Nakita raw niya sa ibaba yung kanyang lolo na naggumagamit ng dugo upang ipinta ang isang nakapangipangilabot o nakakapangipangilabot na itsura na may pakpak, may pangil sa isang pagpipaint o pinipinta gamit ang dugo. Doon niya nakita yung kanyang lolo na si Teniente Gimo. So maraming mga storya, mga kanya-kanyang storya na hindi natin alam kung ito ba'y naging part lang ng history para lang takutin yung mga bata, para lang sabing umuwi na kayo ng maaga, huwag kayong masyadong magpapagabi, at para mabuhay ba yung storya. I hope you enjoy this video mga master. Samahan niyo pa ako sa nalalabing dulo kung nakita ko ba talaga ang puntod nitong si Teniente Gimo. Huwag niyo kalimutang i-share bilang suporta. Meron dito mga master, inilibing nung 1927, Zosima. Ayan, Zosima. So meron ako dito nakitang mga master, para siyang puntod na nakasalamin. Tapos meron siyang urn sa loob at parang box. Mapapansin niyo yung kanyang puntod ay nandito lang, ito yung gilid ng daan. Ito yung kanyang puntod na inilibing siya rito ng 2021 at pinanganak siya ng 1952. So soon, but your memories will always remain in our hearts. Yan guys, yung puntod niya. Kapangalan niya pa yung ating hinahanap mga master. Halakip na ng aking paglalakbay sa mundo ng mga patay ang aking mga adventures o mga gala kasama kayo. Para sa mga bagong suggestions, mag-PM lang kayo sa ating YouTube channel or sa ating TikTok at ang ating FB page. Muli, ito na naman si Master Gala na laging gumagala at nagbabalik sa mga sementeryo, lalo na't nalalapit na naman ang undas. Thank you so much at mag-ingat kayong palagi. Lagi nating iisipin na kahit ang mundo ng patay ay marami tayong matututunang bagay. Ito yung pagpapahalaga, ito yung pag-alam ng tunay na storya ng mga tao. At kung naniniwala ka man sa mga aswang, ay ikaw pa rin ang masusunod sa iyong kaisipan kung ito ay iyong paniniwalaan. Muli, maraming salamat. Ito na naman si Master Gala. Gagala ulit.